Ba't ka napaklik? Curious ka, no? Sagutin ko na kagad yung tanong una pa lang. Oo. Oo yung isasagot ko, tsaka yan na rin siguro yung isasagot ng karamihan or ng mga small investors din na katulad ko. So, yun na yung sagot sa tanong ng title. Pero kung curious ka lang sa state ng laro, state ng game ngayon, siguro ito yung video para sa'yo, so give it a shot. Bali, yung mapapakinggan nyo pala ngayon is isang opinion at perspektibo ng isang small investor. Maliit na background ko lang, nagumpisa ako maglaro ng Axie nung peak nung SLP, 16 pesos, 18 pesos yata yun, di ko na masyado tanda. Pero around that range yun. Naging scholar ako, tapos simula nun, di pa ako natitigil hanggang ngayon na maglaro. So, ayun, mula season 0 ng Axie Origins hanggang sa ngayon, active player ako. Bali yung video na to, nakafocus lang sa Origins. Yung Classic kasi may ibang, iba yung sistema, iba yung yung kitaan eh. So, hindi ako familiar doon. So, yun, this is strictly for Axie Origins. So doon na agad tayo sa mga sa tingin kong dahilan kung bakit sinabi ko na patay na yung game, kung bakit deads na yung Axie. Susubukan ko na gawing maikli yung video na to hanggat sa makakaya ko. So sa unang rason kung bakit nasabi ko na dedox na yung game, paulit-ulit na lang kasi yung meta. Bali for the past 5 or 6 seasons yata, di ko na rin maalala kung ilan pero matagal na, nung huling labas nung balance patches tsaka card adjustments. So, ayun, paulit-ulit na lang yung mga meta teams, paulit-ulit na lang kung sino yung mga nasa taas lagi ng leaderboards, kung ano yung mga nasa taas ng leaderboards. Hindi siya tulad nung bagong labas yung Axie Origins. Every season may bagong patch, may bagong card adjustment, kaya ayun, nababalance talaga. Ngayon kasi wala nang balancing eh. Navaga. At alam naman natin na hindi maganda sa isang laro yung walang balancing. Lalo pat competitive na laro ang Axie. Kung ano kasi yung broken 5 seasons ago, yun pa rin yung broken hanggang ngayon. Talagang hindi tumigil, hindi bumagsak. Madalas na makikita ngayon ng mga team, Catgill, yung Bubbles yun, Tiny Fan, Summons, Jinx, Owl. Walang nagbabago, sila pa din yung nasa itaas. Kaya ayun, nakakasawa yung ganun. Yun yung unang rason kung bakit nasabi ko na deads na yung game. Sa ikalawang rason naman, masasabi ko na dahil ito sa small community. Yung community na lumiit dahil hindi lahat ng players ng mga Axie Classics noon lumipat sa Origins or sumama sa pag-migrate sa Origins. Lumiit pa lalo yung community dahil sa ikatlong rason, tax. Oo, nagkaroon ng tax ang Axie. Pero hindi ito yung tax na yun sa gobyerno natin. Hindi. Tax yun sa developers. Tapos yung tax mo pa, depende sa kung anong type of investor ka. Hindi na ako mag-dive down pa sa mga details tungkol dyan. Pero basically, nakadepende yung tax mo sa Axie score mo. Tapos yung Axie score mo nakadepende sa assets mo. At saka sa mga activities mo sa Ronin. Kaya yun, essentially, yung mga bigger investors, mas maliit yung tax nila. Tapos yung mga small investors, mas malaki yung tax nila. So, ayun, halos nawala, actually, yung earnings, quote-unquote, earnings sa laro na to. Idagdag ko na rin pala yung rason na to kung bakit bumagsak yung laro. Yung mga devs kasi noon, nag-promise din sila ng unique card classes, tsaka yung Evolution 3, yung Part 3 Evolution. Hanggang ngayon siya Part 2 lang eh. So, ayun. Ang daming mga pangako sa project na to na hindi na natupad. Tapos, hanggang ngayon, wala pa ring mention. No, nagpapa-sneak peek pa sila nung mga kung ano kaya yung archetypes o di kaya kung ano yung mga playstyle nung unique classes. Pero hanggang ngayon, wala na. Hindi na. Ayun, isa sa mga rason siguro rin yun. So, kung nakikinig ka pa din sa mababang mic quality ng video ko na to, salamat, maraming salamat. Kasi pinakinggan nyo yung rambling ko. Insignificant na yung parte ng video na to. Pero, gusto ko lang i-share kung bakit ako naglalaro pa din ng Axie Origins. Ang tagal ko na rin kasing nag-Axie. Simula nung tumaas yung SLP noon, nag-Axie na ako noon eh. Kaya hanggang ngayon nilalaro ko pa rin. Nai-enjoy ko na yung game, genuinely. And ayun,
Pero sa tingin ko, kung tatanungin nyo ako, worth it pa ba na mag-invest sa Axie? Syempre hindi na. Hindi na worth it. Kasi ang hirap mag-return of investment. Ang tagal ng ROI. Tsaka maliit na lang din talaga yung kitaan. Unless yung mag-aim ka talaga dun sa top 100, mga tryhard na yun nandun. Ang hirap pasukin. Na-enjoy ko yung journey ko sa Axie. Masaya talagang laruin. Sa totoo lang. At naniwala rin ako sa potential ng Axie. Kahit hindi bilang isang laro na pagkakakitaan. Masaya talaga yung laro, sa opinion ko Kaya talaga namang nakapanghihinayang yung kinahinatnan. So, ayun. Salamat.